5 elements, ating pong topic. In TCM, 5 elements or 5 phases theory outlines relationship between different elements in nature and life force or chi that flows through them. The basic elements are wood, fire, earth, metal, water. So each individual is a blend of these elements. In order to be truly healthy, they need to be balanced. So kailangan daw po lahat yung elements na yun ay balance. Kahit naman po ang nature, di ba? Dapat yung wood, mayroon tayong kabundukan, meron tayo yung para yung mundo maayos din, yung ating tubig para hindi na-wash out yung mundo pag maayos ang ating mga puno. Understanding how the 5 elements affect one's health can help the doctor develop a comprehensive and effective treatment plan to eliminate chronic conditions. So, relationship to health. In this conceptual system, the 5 elements are constantly moving and changing. It's becoming dominant at different times in the natural cycle and affecting an individual's health. The 5 elements are used to interpret and explain physiology and pathology. Each element is associated with different body organs, colors, flavors, senses, emotions, and weathers. So, ito po yung wood. Sa body organ po natin ay ang liver and gallbladder, partner organ po niya. So sila po yung namamahala sa tendons and eyes. Ang color po ay green. Ito pong green na to related din dun sa food nitong ating organ. Then ang emotion ay anger. So ito rin po yung nakaka-affect sa organ na liver and gallbladder. Kaya kung sobrang nagagalit, lahat pong exist ay maapektuhan ang function ng liver and gallbladder. So yung sour, yung flavor po ay sour. Ito yung food na itong organ na to, yung mga sour. Pero pag exist po, siya din yung maapektuhan. So yung weather po ay wind. So wind din po siya, ito rin po yung madaling ito yung organ din na madalas nagkakaroon ng wind dahil ito yung kanyang weather. Next po is fire. So fire po ay sa body organ ay ang heart. Then responsible po siya sa tongue at sa ating pulse. So yung color po ay red. So nire-relate po natin yung mga color na yan lalo pa sa ng food. Ang emotion po niya ay joy. So flavor po ay bitter. Kaya yung hindi mga kumakain ng mga ampalaya, ang pangunahing naapektuhan na ay heart. Then ang weather po ay heat. So ayaw din po niya yung sobrang init. Siya din yung unang nagkakaroon ng disease pag sobrang init. Next is earth. So body organ ay ang spleen and stomach. Siya po yung responsible sa ating mouth and muscles. Ang color po niya ay yellow. So emotion is pensive. So too much thinking na apektuhan po nagkakaroon ng disease ang spleen and stomach. Ang flavor po ay sweet. So ito yung pagkain ng organ na yan. Weather is damp. Prone po siya sa damp. Kaya kung marami yung damp environment, siya din po yung pangunahing naaapektuhan. Next is metal. So body organs is lungs. Responsible for our nose and skin. So the color is white. Emotion is sadness. Kaya kung sobra kang nalulungkot, tinatanong natin sa ating pasyente, agad na po niyong isasama ang organ na lungs kung siya ay malungkutin. Then the flavor is pungent. Kaya 'di ba pag may mga parang nagsisipon, sasabihin ng mga matatanda, "No, kumain ka ng luya kasi pagkain niya ng baga." So from sa experience mo ng mga matatanda noon pa, ay talagang pagkain na ng baga ang mga pungent. Then weather is dry.
So, siya din po yung nagkakaroon ng disease kung ang environment mo ay sobrang dry. Next is water. So, the body organs is kidney. Responsible for our ears and bones. Ito po tinatandaan to ha, kasi pag yung mga pasyente natin, related ang kanilang mga diseases sa ears and bones, so kidney na po talaga yung tututukan natin. Then the color is black. Emotion is fear. Kaya sobrang natatakot. Pag tinanong yung pasyente yung kung sobra siyang natatakot, ano na po ninyo ang kidney niya? Kailangan na ninyong i-acupuncture. Then, flavor is salty. Kaya sobrang kumakain ng maalat, pangunahing naapektuhan ay ang kidney. Then, weather is cold. Sobrang malamig na panahon, ang unang humihina ay kidney. Thank you po.